Tayo ay magtutungo na sa ating declaration. Lalakasan po natin at ito po ay expression ng ating faith. Ready? I declare I am supernaturally steered in the direction of purpose and destiny. I do not walk according to my wisdom or understanding. I walk by the wisdom and directive of the all-knowing God. I trust in the Lord with all my heart, and I do not lean on my own understanding. In all my ways I acknowledge Him, and He will direct my path. I declare no weapon fashioned against me, now or in the future, shall prosper. Every tongue that rises against me is condemned. Every battle in the heavenlies are already won in my favor. This year, every negative things in my life diminishes and dies. Poverty dies, sickness dies, stagnancy dies, and superabundant prosperity comes. These are all my declarations. In Jesus Christ's name, Amen. Hallelujah. Pwede mo bang sabihin ng iyong katabi, kagalakan ng sumamba sa Panginoon? Makakaupo na po kayo? And we will now proceed to our topic. We are now in the last Sunday of the month of January. Isipin ninyo, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang ay nagsiselebrate tayo ng Christmas, parang kailan lang nagsiselebrate tayo ng New Year, ngayon nandito na tayo sa huling linggo ng month of January. At sino dito ang excited sa mga gagawin ng Panginoon sa taong ito ng 2024? Sa lahat ng excited, pwede ba tayong pumalakpak ng palakpak na malakas para sa ating Diyos? Alam natin, expecting the very best from our God. Ang pinag-usapan po natin itong pagpasok ng 2024 because the directive of God to us is full blast 2024. Taken from the book of Ephesians chapter 6 verse 10 in the Passion Translation. No? Kaya po makikita nyo, hindi ko po alam kung inyo pong nababasa yan, ang sabi dyan, "Now, my beloved ones, I have saved these most important truths for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you." Magiging possible lang ang full blast sa buhay ng mga anak ng Diyos kung papahintulutan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will continue to change us, to transform us, and He will enable us, He will empower us, He will anoint us to fulfill God's great plan in our lives. Sabihin nga natin, great plan. Kaya kung sa sarili lang nating kakayanan, hindi natin ito magagawa. Pero dahil sinasamahan tayo ng Espiritu ng Diyos, He is with us, He is in us. Sinasamahan niya tayo. And if we will allow Him, we will cooperate with Him, mararanasan natin ang full blast. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, mararanasan mo ang full blast. I am excited, of course, hindi lingid sa atin na may mga nararanasan tayong mga challenges, pero alam niyo po, yan po ang sign ng breakthrough. Amen. At tayo ay nananampalataya as long as we trust the Word of God, we believe the Word of God, we obey the Word of God, we pursue our God-given task, we worship God with all of our hearts, sasamahan tayo ng Panginoon. At ang magandang plano ng Diyos sa mga buhay natin, personal, pero ito ay connected palagi sa napakagandang plano ng Diyos, God's good, pleasing, and perfect will, mararanasan natin ito.
Kaya lang kailangan patuloy tayong mabago ng ating Panginoon. Alam niyo, ang topic natin itong month of January ay the introduction to full blast. Na ang layunin natin ay mag-sink in talaga. Dumating talaga tayo dun sa point na magkaroon tayo ng realization at magsimula tayong manampalataya sa salita ng Diyos, ang direction sa atin ng Panginoon sa Isaiah chapter 6 verse 10. Kasi ang sabi po ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. At sa tuwing natatanggap natin ang salita ng Diyos, umaangat ang ating pananampalataya. Pag-uusapan pa natin yung faith. Kasi ang atin pong bibigyan ng focus sa umagang ito is the book of Hebrews chapter 11. Mamaya babasahin natin yan. Pero habang tumataas ang antas ng ating pananampalataya, patuloy tayong nababago. Sino dito nakikita mo, nararamdaman mo, nararanasan mo sa sarili mo, may mga pagbabago sa iyo ngayon kumpara sa nakaraang taon ng 2023. Sino dito 2023 is a good year? Hindi po yung gulong, iba yung gulong na good. Kasi parang napatingin si Jaime, good year eh. Napakaganda ng taong 2023, pero dapat paunawaan natin ang pagkilos ng Panginoon from glory to glory. Patuloy tayong binabago, patuloy tayong nagle-level up. Gusto ko pong banggitin itong statement na ito sa pagsisimula ng ating topic. Ito na po yung huling topic natin sa intro ng Full Blast, and then next month ay magiging very specific na tayo kung ano ba ang nais ng Panginoon sa atin na maranasan when we are talking about Full Blast. But let me state this napakahalaga po na idea, statement. Each one of us is one level below where God wants us to be. One step closer to Him. Ang ibig pong sabihin niyan, palaging merong room for growth. Hindi tayo po pwedeng masatisfy sa growth na meron tayo. Dapat ang desire natin, every day, every week, every month, every year, meron tayong paglago. Tingnan mo nga yung katabi mo, meron bang mga positive changes, positive development, positive improvements sa kanyang buhay. At dahil tayo ay nandito pa sa mundong ito, we are still living in the flesh. Of course, with soul and spirit, pero dahil nandito pa tayo sa flesh, hindi pa natin nararanasan yung tinatawag na perfection. Maaring yung katabi mo, pag tinignan mo, mukhang flawless, mukha lang. Pero merong nakalaan ng Panginoon sa atin na glorified body, perfect body, pero ito ay mararanasan natin sa future eternity. At habang nabubuhay tayo dito sa mundo, we are always one level below where God wants us to be. At ang gagawin ng Panginoon, dadali niya tayo doon sa next level na yon. At pag dinala tayo ng Panginoon at nakipag-cooperate tayo kay God, nakipag-cooperate tayo sa Holy Spirit, dadalhin tayo ng Panginoon dun sa next level. At pagtungtong natin doon sa next level, again, we are one level below. Hindi natin mararating yung perfection, yung fullness sa buhay natin sa mundong ito. We are always one level below. But we are getting closer and closer to God. At ang nais niya sa atin, yung ultimate goal is Christ likeness. Amen.
At habang ginagawa ito ng Panginoon sa mga buhay natin, people around us will be affected. They will be blessed. Why? Kasi mararanasan nila kung paanong tayo ay binabago ng Diyos. Nagiging pagpapala tayo sa buhay ng iba. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are a walking blessing. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Hindi nagbabago ang dyablo, yan pa rin ang kanyang misyon, yan ang kanyang gawain, to steal and to kill and to destroy. Pero ang sabi ni Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, I have come that they may have life. Yan ang nais ng Panginoon. Na ang mga tao na nilikha niya sa kanyang wangis, created in the image of God, ay basumpungan yung tunay na buhay. Amen. Alam nyo, yung unang araw, unang gabi ng ating Nights of Immersion, sino ang nakakaalala ng title, ng theme, ng first night? The love of the Father. At ang sabi ng salita ng Diyos, God is love. Pero pag pinag-usapan natin ang life, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Kaya nga yung fullness of life, hindi talaga natin mauunawaan. Ipapaunawa lang ito sa atin ng Panginoon, may mga revelation siya, pero yung fullness, because Jesus Christ is life. Yung life na tinutukoy dito, hindi yung nakakasagap ka lang ng oxygen, may heartbeat ka, meron kang pulso, at gumagana ang mga neurons sa iyong brain. It's more than that. Ang nais ng Panginoon for us to experience the fullness of life. At unti-unti itong pinaparanas sa atin ng Panginoon hanggang tayo ay makarating doon sa eternity with God. Dahil habang nararanasan natin ang Panginoon, nararanasan natin ang buhay. Ang buhay ay wala sa atin. Wala tayong kakayanan. Kung gusto nang kunin ni Lord yan, kukunin niya anytime. Because Jesus Christ is life. At hindi lang the fullness of life ang sabi dito, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Not just abundantly, but more abundantly. Sabihan mo nga ang iyong katabi, I declare more abundantly life for you. God wants to take you to a life more abundantly. This can only be reached when we make the conscious decision to be full blast, to be all out for God. Nothing less will ever do. Yung fullness of life dito sa earth, at kahit na yung fullness of life, yung more abundantly dito sa earth, is not higit pa ang nais ni Lord. Amen. Hindi kayang i-contain ng mundong ito, ng buhay natin sa mundong ito, ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang mga pagpapala ni Lord. At mararanasan natin ito unti-unti hanggang makarating tayo doon sa eternity, mararanasan natin ito kung gagawa tayo ng decision na I am all out for God. Na I am full blast for God. Natatanggapin natin yung utos sa atin ng Diyos, the greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your might. All out for God. So how to experience full blast? Titignan po natin ito sa pamamagitan ng Hebrews chapter 11.
Ito po ang unang point. The first point, if we want to experience full blast, all out for God and from God, number one, full blast for God requires faith. Hindi natin mararanasan ang full blast. Hindi natin mararanasan yung life more abundantly kung hindi tayo mag-ooperate sa faith. Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sa salitang English, yung first three words, ang sabi, now faith is. In the original Greek transcript, this refers to faith as a present and a continuing reality. Na nung sinabi dito, now faith is, ang ibig sabihin niyan, present. Faith is in the present and continuing reality. Ang pananampalataya ay walang kinalaman sa nakalipas. Hindi ko sinasabing baliwala ang nakalipas because we can learn from the past. Amen. But if we are talking about faith, it speaks of now, not just the future. Yung iba kasi akala pag ang pinag-uusapan natin ay faith, we are just talking about the future. No. Kaya nga sinimulan ng New International Version, English translation, now. Faith is. It's present and future at the same time. Kapag tinignan natin siya sa Amplified Version, ito po ang sabi. Now, faith is the assurance, the confirmation, the title deed. Parang titulo ng lupa. May nagpamana sa'yo, tinanong mo, nasaan po? Nasa New York. Tinanong ka, nakarating ka ba ng hindi pa po? Ang ibinigay sa'yo ay title deed. Ang sabi sa'yo, pamana ko ito sa'yo. At nung binerify mo, legit yung title deed. Ang tanong, may property ka na ba sa New York? Nakita mo na ba? Nakarating ka na ba doon? Hindi pa. Pero ibinigay na sa'yo yung title deed. Yan ang pananampalataya. Hindi mo pa nararating yung lupain, pero nandyan na ang pananampalataya. It is a title deed. At sino dito may mga pangako ang Panginoon sa buhay niya? Can I have your amen? Kaya pala mahalaga ang faith. At yung nabigyan ng title deed, at nung tinanong mo, magkano ba ang worth nito? Sa New York pala ito, ang sabi sa'yo, $500,000. Hindi ka pa nakakarating doon, wala ka pang ang visa. Pero pag ikaw ay kumilos at lumakad, lakad merong $500,000. Kasi may hawak ka ng title deed. Sino dito naniniwala itong taong ito, ipaparana sa iyo ni Lord ang full blast? Meron na bang full blast ngayon? Ang hawak mo, title deed. Pananampalataya. Sa lahat ng naniniwala, pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak sa Panginoon? Ang sabi dito ng The Passion Translation, now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for. Being the proof of things we do not see and the conviction of the reality. Tingnan niyo po ang sabi dito, faith perceiving as real facts what is not revealed to the senses. Hindi mo pa nakikita ng mata mo? Hindi mo pa naaamoy ng ilong mo?
Hindi mo pa nahahawakan. Pero naniniwala ka, one day, bibigyan ka ni Lord ng brand new car kasi gagamitin mo yan sa ministry. Amen. Wala dito si Brother Edwil eh. Kamakailan lang ay dinedicate namin yung kanyang brand new car. Ano bang, ano nun? Velos. Sabi ko sa kanya, ito ay blessing ni Lord sa iyo. Pero ito ay pinagkatiwala sa iyo ni Lord kasi gagamitin mo din yan sa iyong paglilingkod sa Kanya. Sabi ko. At umamen naman si Brother Edwin. Kaya, sabi ko, kapag kailangan ni Lord ang sasakyan mo, dapat willing kang ipagamit kay Lord. Actually, ang totoo niyan, ang lahat-lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Kapag sinabi ni Lord, pinahiram lang yan ni Lord eh. Sino dito may pinahiram sa'yo, tapos nung gagamitin ng may-ari, ayaw mo nang ipahiram? Tayo po ay mga katiwala lang. Amen? Kapag merong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon at gagamitin ni Lord, dapat willing tayong ipagamit. Kasi pag nakita ni Lord, mapagkakatiwalaan tayo, may mga ipagkakatiwala pa si Lord na mas malalaki pa. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahahawakan, pero ikaw ay nananampalataya. Our physical eyesight gives proof to the realities of the physical world. Kaya nga may mga nagsasabi, to see is to believe. But faith is what gives a spiritual eyesight to the things in the spirit realm. Alam nyo, maganda sa spirit realm, one day, it will manifest in the physical. Nung nagsalita ang Panginoong Jesucristo, let there be lights, nagkaroon ng manifestation from spiritual to physical. At ganun din sa mga buhay natin, kung tayo ay mananampalataya, yung pinapanampalatayaan natin ayon sa mga pangako ng Diyos, life more abundantly, magkakaroon yan ng katuparan sa mga nananampalataya. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, mangyayari. Ang sabi ni Augustine, isa siyang philosopher, theologian, ang sabi niya, understanding is the reward of faith. Therefore, do not seek to understand so that you may believe, but to believe that you may understand. Pag naunawaan ko na yan, maniniwala ako. Kapag ka ikaw daw ay naniwala, mauunawaan mo. Kung ako ay gagaling, maniniwala ako. Maniwala ka muna. Para ka gumaling. Iba ang prinsipyo ng Diyos sa prinsipyo ng sanlibutan. Maniniwala lang ako kapag pag yumaman na ako, maniwala ka muna para yumaman ka. Deklarahan mo nga yung kapatid mo para manampalataya. Sabihin mo, yayaman ka talaga. Because according to your faith, it will be done unto you. You can't be full blast for something you can't have faith in. Salita tayo ng salita ng full blast, hindi yan mangyayari kung hindi ka naniniwala. At ang paniniwala mo ay magre-reflect kung paano ka magsalita, magmamanifest kung paano ka magsalita, kung paano ka kumilos, kung paano ka mag-isip. Naniniwala ka ba na ikaw ay lahing pinagpala, dapat ang galaw mo ay lahing pinagpala. Amen.
Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. The first requirement, if you want to experience full blast, is faith. For without faith, it is impossible to please God. Kaya nga may mga tao na hindi maunawaan ang galaw ng Diyos kasi gusto mo nang maunawaan. Gusto mo na yung maunawaan bago ako maniwala. Maniwala ka muna. And then maririyak, oo nga, no? Bibigyan ka na ni Lord ng wisdom to understand. Bibigyan ka na ni Lord ng spiritual discernment kasi una sa lahat, nagtiwala ka sa Diyos. Number 2, being full blast for God requires vision. Dahil connected po yan eh. Hindi ba yung definition ng faith? Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hindi nakikita ng physical eye, but you are sure, you are certain. Tignan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 8, ang sabi dito, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as in his inheritance, obeyed and went. Even though, sabihin nga natin, even though. Alam nyo, may mga tao, ayaw ng even though. Pag may even though, ayaw nang sumunod kay Lord. Pero si Abraham, ang sabi dito, even though he did not know where he was going. Sinabihan lang siya ni Lord, umalis ka dyan, pumunta ka doon. Saan po? Doon sa lupang pinangako ko. Pwede ko po bang i-google yan? Buti tayo ngayon. Kung may lugar tayong hindi pa nararating, pwede nating i-google, magkakaroon na tayo ng idea. Si Abraham, wala siyang ka-idea. Saan mo ba ako dadalhin, Lord? Sumunod lang siya. A full blast Christian, tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang full blast Christian yan? A full blast Christian must have a vision of what God has planned for your life. You must be willing to go to the place He has called you without knowing where it is. Alam nyo, ganyang mag-operate si Lord. May mga pangako siya, hindi mo pa nararating, hindi mo pa nararanasan, but you believe and you are willing to obey. Ang Panginoon, bibigyan tayo ng vision. Kahit nga ikaw bibigyan ka niya ng personal vision connected to the great vision of God. Pero yung vision ay pagka ibibigay sa iyo ni Lord, hindi mo pa yan nararating. But are you willing to go? Are you willing to embrace the vision of God? It requires us to look ahead with God's eyes. Kapag may pinagagawa sa atin si Lord, nagbigay sa iyo ng dream, ng mithiin sa puso mo, huwag mong titignan niya na gamit ang iyong physical eyes. Magsisimula ka ng matakot. Ganyan ang nangyari kay Pedro nung siya ay bumaba sa bangka at nagsimulang lumakad sa tubig. Nung una nakatingin siya doon sa Jesucristo na nakalutang sa tubig, something supernatural. Pero nung ginamit niya na yung kanyang physical eyes, naramdaman niya na yung sabi nga ng Biblia, hindi nga sinabing naramdaman niya, ang sabi nakita niya yung hangin na tal. Paano makikita ang hangin? Pag natakot ka na, kung ano-anong makikita mo. Nakita niya yung hangin, nakita niya yung malakas na alon. Yun ang naging simula ng kanyang paglubog. It requires us to look ahead with God's eyes instead of looking back longingly at what used to be. Because faith is about the present and the future. Huwag na nating tignan yung nakalipas. Minsan kaya tayo kinakabahan, may pinapagawa sa atin ng Panginoon. Iko-compare natin yon dun sa mga naging karanasan natin in the past. Let us use
the lens of God, the eyes of God, if we aren't willing to leave our past behind and move forward with God, we can never be full blast. We can never be all out. So mga kapatid, ang tignan natin ay itong 2024. Ano bang magandang plano ni Lord sa month of February, March, April, May, June, hanggang December. Kapag ina-anticipate mo ang pwedeng gawin ng Panginoon, you will be for sure excited. Sa lahat ng excited, pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak? Hallelujah! Kaya sabi ni Apostle Paul, Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize of which God has called me heavenward in Christ Jesus. Hindi nakafocus sa nakalipas, pero nakafocus sa hinaharap and anticipating, expecting great things from God. Number 3, how to experience full blast. Being full blast for God requires sacrifice. It requires faith, it requires vision, and it requires sacrifice. Hebrews chapter 11 verse 17, by faith, Abraham, when God tested him, may mga pagkakataon, nais ng Panginoon na makita ang ating katapatan sa Kanya. Kaya nga pinag-usapan din natin kagabi, if you want to experience the fullness of God's power na nakalaan para magkaroon ng katuparan ng plano niya, you need to be a steadfast disciple of Jesus Christ. Steadfast, faithful, loyal to Him. Ang sabi dito, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Alam natin yung story na ito sa Genesis chapter 22, nung hiniling ng Panginoon kay Abraham, ang sabi niya, I want you to offer your son, your only son, whom you love, Isaac. Alam niyo ang ginawa nung Abraham? Sumunod sa Diyos. Alam niyo, wag niyo lang bastang basahin yun. Isipin niyo kung kayo nandun. Nakasalubong mo si Abraham kasama si Isaac, tinanong mo, saan ka pupunta? Pupunta ako ng Moriah. Talaga, pwede bang sumama? Hindi, malayo yun. Ano ba gagawin mo? Isa-sacrifice ko anak ko. Kulto na yan. Bakit mo isa-sacrifice ang anak mo? Anak mo yan. Sabihin nga natin, sacrifice. Pero si Abraham, kilala niya si Lord. Amen. Alam ni Abraham ang karakter ng Diyos. Alam ni Abraham na mamatay man si Isaac, bubuhayin muli ng Diyos. Alam mo, pag kilala mo ang karakter ng Diyos, alam mo, hindi ka ipapahamak ni Lord. Amen? Pero pag hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo, sinasamba mo, nakasalubong mo yung kausap ni Abraham at sinabi mo, saan daw pupunta si Abraham? Naku, isa-sacrifice yung anak. Ganun ba? Tuloy natin ito. Ang sabi dito, he who had received the promises was about to sacrifice his one and only son, even though, ayun na naman yung even. God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Sa pamamagitan niya, I will establish your descendants. So may natanggap siyang salita, pero pinapa-offer sa kanya ng Panginoon because this is a testing. When you're full blast for God, sacrifice doesn't have
to make sense. May mga pagkakataon na may ipagagawa sa atin ng Panginoon, may mga pagkakataon na may ipapa-offer sa atin ng Panginoon, nais niyang ialay natin sa Kanya, may mga pagkakataon hindi pa talaga natin na mauunawaan. Pero kung alam mong pinagagawa sa iyo yan ni Lord, kilala mo kung sino si Lord, hindi ka niya pababayaan. If we wait till it makes sense, we will never accomplish anything beyond the natural realm. Kung hihintayin natin na maunawaan natin lahat at it will make sense, then ang mararanasan lang natin ay yung pwedeng maranasan sa natural. Pero kung nais nating maranasan yung mga supernatural na pinapanalangin natin noon pa, kinakailangan magtiwala tayo kay Lord. At kapag may sinabi si Lord, alam mong sinabi sa iyo ng Panginoon, we must be willing to be all out for God and to offer everything to God. Lahat ng hinihingi niya, pinagagawa niya, at ang Panginoon sasamahan tayo. Can I have your amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! The sacrifice that God desires from us is to be totally sold out to Him. By giving Him back our life. Ito na talaga. That means that everything you do, every step you take, every word you speak will be done in the light of who Jesus Christ is in your life. Kasi kilala mo si Lord. Pag may mga pagkakataon, may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, medyo sadali lang. Parang matatalo ako dito Parang ako ang mawawalan, parang ako ang mauubusan, pero pinagagawa ni Lord. Kilala mo ang karakter ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And I believe, and this is my declaration to all of us, to all of you, this year 2024, be full blast for God. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah! Alam nyo, hindi ito talaga maunawaan ni Abraham. Hindi niya maunawaan, mahal na mahal niya yung anak niya. Pangako ni Lord yan, tapos sasabihin ni Lord, i-offer. Pero alam nyo, si Abraham, buong pusong sumunod sa Diyos. At ang sabi ng Genesis chapter 22 verse 17, nung nakita ng Panginoon na sumunod si Abraham ng buong puso, ang sabi ng verse 16 muna tayo, ang sabi dito, I swear by myself. Grabe. Ganun pala matouch si Lord. Pag nakita ni Lord, hindi na niya maunawaan, sumusunod pa rin to. Grabe to. Sabi na, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and not withheld your son, your only son. Verse 17, I will, hindi lang sinabi ni Lord, bless you. Ang sabi ni Lord, I will surely bless you. Alam nyo, pag tayo itong 2024, may pinagagawa na si Lord, hindi mo, nagugulumihan ka, pero alam mo, pinagagawa sa iyo ni Lord, sumunod ka pa rin. Feeling mo hindi mo kaya, sumunod ka pa rin. Feeling mo, ikaw ang mawawalan, sumunod ka pa rin. Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, I will surely bless you. Alam mo, pag ikaw pinagpala ka ng tao, may limitation yung tao kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Pero pag si Lord ang nagsabi sa iyo, I will surely bless you. Wow! Anong blessing yan? Without limits. Amen. At ang sabi pa dito, and make your descendants as numerous as the stars in the sky. Alam nyo, ano yan? Hindi lang yan physical, pati spiritual. Kasi tayo, ano tayo We are all considered seeds of Abraham because of faith, because of Jesus Christ. So hindi lang dito pinapag-usapan ang physical, hindi na pinag-uusapan dito na one day, pagka nag-asawa na si Josh at nagkaroon ng pamilya, makakaroon ng maraming mga anak.
Hindi lang physical, pati spiritual. That the Lord will bless you, that God will entrust you multitudes of sons and daughters. Alam niyo, ito nga na-realize ko eh. Alam niyo, ang mission na pinagagawa sa atin ng Panginoon is not just to make disciples. Discipleship is just the beginning. Kasi nung binabasa ko na ang mga epistle ni Paul, hindi niya na tinatawag na mga disciples. It's from discipleship to sonship. God is raising up not just disciples. God is raising up sons and daughters of the kingdom. Alam niyo kasi ang disciple, ang equivalent word ng disciple ay students. Pag natapos na ang klase, sasabihin niya sa teacher niya, bye. Tapos na ang klase. Teacher, may ituturo ka pa? Wala na. Bye. Teacher, parang hindi ko type yung turo mo. Para sa akin, mali. Bye. Student. Ang gusto ni Lord, steadfast sons and daughters of the kingdom. Steadfast for Him. Amen. Ang sabi ng Panginoon, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sun on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Victorious sons and daughters. And through your offspring, not just physical but spiritual, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Alam nyo kung saang lineage na galing si Christ? The lineage of Abraham. Why? Kasi natutunan ni Abraham yung salitang full bless. And I just pray sa pagtatapos ng topic natin ito, Introduction to Full Bless, mas mag-sink in sa atin. Why? Kasi nagsisimula tayong manampalataya. Hindi lang natin nais maunawaan. Hindi lang natin sinasabi, Pastor, paunawan nyo nga sa amin. Ang gawin natin, natatanggap natin ang mga salita ng Diyos, paniwala tayo, at bibigyan tayo ng Panginoon ng spiritual discernment to understand truths from His Word. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. We are believing for full bless. At naniniwala ako, nananampalataya ako na itong taong ito ng 2024, mag-open ang Panginoon ng maraming mga doors. And I want to announce this morning that starting February, magsisimula na tayo at magkakaroon na rin tayo ng mga trainings sa mga house-to-house Bible studies natin. Nakaprepare na yung mga materials natin, puro evangelistic, mga evangelistic topic. Kung may mga kilala kayo na mga bahay, na mga pamilya, na nais nila ng Bible study, pupuntahan natin. Pupuntahan namin ni Pastor Russell. Sabi ko nga sa inyo, ibagigil ko ngayon. Nung nagsisimula ako sa ministry ng pagpapastor, ang Bible study ko 10 sa isang araw. Binibigyan ako ni Lord ng kakaibang lakas. Parang gusto ni Lord 20 sa isang araw. Hindi ko lang alam kung paano kasi 24 hours lang. Kapag may mga nakikita kayo interested, and we will equip people and we will train people, at ang nakikita kong ginagawa ng Panginoon, hindi niya lang tayo bibigyan ng mga trained and equipped people, bibigyan niya tayo ng mga anointed. Hindi lang nag-ooperate sa physical realm, pero nag-ooperate sa spiritual, kasi naunang natutong magtiwala sa Panginoon, manampalataya kay God, at dahil nanampalataya tayo, pinapaunawa na sa atin ng Panginoon ang puso ng Diyos, ang habak ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang mga gawain na magaganap sa mga susunod na buwan. We entrust all these things to you, Panginoon. We don't want to rely in our own understanding, but we rely on you. We trust you with all of our hearts.
At ang pangako mo, Panginoon, you will make our path straight. You will crown our efforts with success. At salamat dahil sa loob ng 5 linggo, magmula pa ng huling linggo ng December hanggang sa 4 na Sundays ng January, dinideposito mo sa mga isip, puso at kaluluwa namin na this year is the year of full blast. Pagpalain niyo po ang bawat isa at nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng Holy Spirit, patuloy niyo po kaming kausapin, patuloy niyo po kaming ayusin, patuloy niyo po kaming baguhin, pagpalain, at puspusin ang inyong presensya at kapangyarihan. At ang akin pong panalangin, lahat ng naririto, maging kasama namin via online, this year 2024, you will use us to the maximum level, full blast, worship, and service to our Almighty God. In Jesus Christ's mighty name we pray, amen and amen.